Inabi na po ng isa sa mga prosecutor, Congressman Joel Chua, okay, ng Blue Ribbon Committee, member ng 11 prosecutor sa side ng Kongreso, na kapag patuloy na nadidelay at mangyayari nga ang trial sa next Congress pa, ang sinasabi niya ay hindi daw sigurado sila na kayong mga testigong hawak nila sa ngayon ay tatagal ng ganon. Baka daw masulot, baka daw magbago ng kaisipan. Ibig sabihin, apektado ang prosecutor, yung taga-usig, para patunayan ang 7 article of impeachment laban kay Sara Duterte, betrayal of public trust, kapag pinatagal ng Senado ang kanilang trabaho tungkol sa pagbubuo, pagsisimula ng impeachment court at ng trial. Narito po ang paliwanag sa harap ng media nitong si Congressman, isa sa prosecutor, Joel Chua, sorry. Ang trial, ang pagsisimula ng impeachment, nanganganib po yung mga ebidensya po namin at yung mga testigo po namin. Kaya po gusto lang po namin din ito masimulan. Posibleng magkaroon ng tampering o pakikialam sa mga ebidensya o kaya naman ay magbago ng isip ang mga testigo. Ayun. Ilan ito sa mga ikinababahala ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, isa sa mga itinalagang House Prosecutor para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Reaksyon ito ng kongresista matapos na formal na ipaalam ni Senate President Francis Escudero sa kanyang mga kasamahan sa Senado, maging kina VP Duterte at House Speaker Martin Romualdez. Ang posisyon nito kaugnay ng impeachment, partikular ang panukalang pagsimula ng impeachment trial sa July 30. Bagaman tatalakayin pa lamang ito at pagpapasyahan ng Senado sa resumption ng session sa June 2, iaapela ito ng kongresista. Well, sa ngayon, siyempre, ang pwede lamang po namin gawin ay makiusap. At the end of the day, siyempre, nire-respeto po namin kung ano po ang pananaw ng mga senador, lalo-lalo na po ng ating Senate President. Ayon naman sa ilang legal experts, walang makikinabang sa pagkabinbi ng impeachment trial. Whether it is the impeachment court, the Supreme Court, any trial court, any quasi-judicial body, any administrative body, when there's a case, any delay does not benefit anyone. Even if everybody says it's a political exercise, it's not. It's about fairness, determining the truth, giving both sides a chance, and then boboto sila. Bukod dito, maaari rin itong magbunga ng panibagong kwestiyon at kaso sa korte ayon sa isang constitutional framer. I don't agree that it should be postponed to July. They violated or did not follow the constitutional mandate. They're accountable. Samantala, formal nang binuo ng House of Representatives ang impeachment secretariat para sa impeachment trial sa pamamagitan ng isang memorandum order mula sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco. Pangungunahan ng impeachment secretariat ng House Secretary General at magkakaloob ng technical at administrative support sa public prosecutors para sa paglilitis ng pangalawang Pangulo. Binubuo ang impeachment secretariat ng 134 na kawani mula sa iba't ibang departments ng mababang kapulungan. Rosalie Coz, UNTV. Thank you sa UNTV. Ayan, mapapailing ka na lang at matatawa ka na rin at mangingiti ka dito sa nangyayaring ito. Isipin mo, Attorney Cayosa, dating Integrated Bar of the Philippines President, si Attorney Christian Monson, siya po ay isa sa mga constitutionalist, isa yan sa mga gumawa ng saligang batas. Ayan na, may dalawang issue silang sinasabi. Una, okay, baka magkaroon ng legal and technical problem kapag sa next Congress tinalakay ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Alam naman natin na kukwestiyonin yan ng mga abogado ng Duterte. Ngayon pa lang pasok sa 19th Congress ang impeachment Nagpunta na sila ng Supreme Court para humingi ng TRO at pigilan. Illegal daw ang proseso ng trial, ng impeachment, ng article of impeachment. Ngayon pa lang di ba nakabinbin sa Supreme Court yan? Di lalo na pagka sa July 20 Congress na yan, baka isipin nilang pangalawa ng impeachment ito. Bawal sa saligang batas ang dalawang impeachment sa loob ng 1 taon.
Ay ang pinag-uusapan dito, hindi taon, kung hindi yung 9 Congress at 20 Congress magkaiba. Baka mag-technical doon. Baka mabaliwala itong paghihirap ng mga taong naghahanap ng katarungan dahil sa technical at legal. Kasi nga yung kabagalan at hindi pag-aksyon ng Senado sa ngayon. So lumalaki po ang problema sa aking opinion at analysis tungkol dito. Lumalaki ang problema dahil ayaw ng Senadong magtrabaho ngayong sila'y nakareses under Escudero. Eh siya, para lumalabas, siya lang pala ang may desisyon eh. Nasa June at July na mag-start eh. Kasi mag-uusap pa pala sila eh. Kakausapin pa lang ni Senador Escudero pala ang mga senador eh. Pero bakit siya nagpalabas na ng kalendar na alas 9 ng umaga nung simula ng trial hanggang alas 2. July 30 magsisimula. June 30 magbabalik ang kailang session after recess, pero tatalakayin lang yung mga proseso. Ang actual na trial ay sa July 30. So parang lumalabas ngayon, si Escudero lang ang may desisyon dahil ang mga senador mukhang hindi pa alam yung iba. Ano, Viber group chat lang ba ang pagdedesisyon? Di ba dapat nagkikita-kita sila? So yun, sinasabi ni Atty. Monson na baka may magkaroon ng problema technical at legal, ma-question pa yung kung 19 o 20 Congress tatalakayin ito. Ang sinasabi naman ni Kayo, sa sandali, bakit masyadong matagal? Eh nasan yung kapangyarihan ng saligang batas na ang sinasabi doon eh? Sa oras na matanggap yung article of impeachment na paulit-ulit ng sinasabi ng maraming magagaling na abogado na dapat basihan para gumalaw ang Senado. Hindi pa rin. Tinitingnan at pinapaliwala pa rin po ng kasalukuyang Senate President. So talagang hindi ko na ho alam kung paano ipaliwanag ito, pero hindi tayo susuko. Lahat ng mga panggagalingan ng mga impormasyon na kapanipaniwala ay hahanapin ko at ipaparinig ko sa inyo. Dahil ako bilang broadcast journalist, bilang political blogger, tinututukan natin ito dahil ang kapakanan ng mamamayang Pilipino ang mahalaga rito. Hindi kapakanan ng Defense Council, hindi kapakanan ng prosecutors, hindi kapakanan ng kung sino. Ang kapakanan ng majority ng mga Pilipino na nagsalita na sa magitan ng mga survey, 73% ng mga Pilipino ay pabor na magkaroon ng trial para madinig nating lahat ano bang kaso, ano bang ebidensya. Itong kasong article of impeachment, ano ang mga ebidensya na ipipresenta ng mga prosecutor. Ano naman at paano i-counter, paano ididepensa ng mga abogado ni Sara Duterte. Due process po yung trial. Yan ang tamang venue under Constitution. Impeachment process po ito, rule of law. Pero nabibitin kasi iilan ang ayaw. Actually, pabor din ito sa mga pro-Duterte, pro-Sara. Kasi maididepensa nila ang kailang kliyente, ang kailang sarili sa oras ng trial. Eh ngayon, wala tayong naririnig eh. Puro denial lang, puro opinion, at yung mahigpit na pagtutol na kasintigas na ng bakal ang ginagawa ni Escudero. Parang pinanintigan na, wala na siyang pakialam sa ibang lahi, sa ibang Pilipino, sa ibang mga abogado. Sa kanya kung anong gusto niyang sundin. Iyon ang mangyayari. Magtitiis sa mga Pilipino sa ginagawa ni Escudero. Parang ganun ang dating. Please like and share ang video ito.